of the nation. Matinding kalbaryo ang kailangang suungin tulad ng jeep na yan sa barangay Tinukan sa Tanay Rizal. Buwis buhay na tinatawid ng mga residente ang rumaragasang ilog tuwing may bagyo tulad noong mga nakaraang linggo. Ang jeep tumagilid at tuluyang nabalahaw. May ilang nagbabalsa muna at may lumalambitin pa sa lubid. Ayon kay Hugh Cooper Ron Nanica, madalas daw tumataas ang tubig doon tuwing umuulan. Ipinarating ng GMA Integrated News ang hinaing at hiling ng mga residente na magkaroon ng maayos na tulay sa lugar. Ayon sa Tanay LGU, ipinarating na nila ito sa kinauukulang opisina. Sa mga naghahanap ng trabaho abroad, mag-ingat nang di mabiktima ng mga manlolokong recruitment agency, gaya ng pinasarang iligal na visa consultancy company na mahalang singil at isang scam hub umano sa kondo na mga Chino ang nagpapatakbo at nagre-recruit ng magiging scammer sa ibang bansa. May report si Oscar Oida. Sabay-sabay na sinalakay ng Intel unit ng AFP at Bureau of Immigration ng 4 na unit sa isang kondominium sa Pasay City. Sa mga silid na nasa 18th at 20th floor, huli sa akto mga dayuang umano'y nang i-scam. Secure the room. 20 Chinese nationals ang naaresto. Meron pang nagtago sa ilalim ng kama. Tumunog ang alarm sa mga palapag kung saan nag-ooperate umano ng scam hub. Based sa record check natin, karamihan sa kanila ay dati na silang mga nagtrabaho sa Pogo companies before na iban natin yan. At dapat ay lumabas na sila ng bansa or na-issuehan na sila ng order to leave. Ngunit itong mga taong ito ay hindi sumunod. May nadakip na dayuhang high-profile target umano dahil nasa likod daw ng pagre-recruit ng mga Pilipino para maging scammer sa ibang bansa. Usually, ang sinasabi nilang papasukan na trabaho ay sa mga BPO or as a call center agent. At papangakuan din sila ng malaking sweldo. So, yun, i-assist din sila, tutulungan sila na makalusot sa airport. Doon pa lang, medyo red flag na yun. Sa Pasig, ipinasara ang tanggapan ng isang illegal umanong visa consultancy company. So ang estilo nila is visa assistance package, $8,500 US. So lalabas yan sa almost $500,000 pesos. But meaning, nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. Mismong mga kliyente raw ng kumpanya ang nagreklamo sa kanila. May mga kaso na hindi nila binalikan na, nabalikan. Yung mga inalokan nila ng trabaho at pinagbayad nila. At doon mismo sa yun nga, yung lugar yung sa pantry nila, nandun naka-showcase pa yung mga recruit nila for the H1B? Yes, sir. H1B visa for the US. Walang kawaning otorisado magsalita sa main branch na tinungo ng DMW. Ipinasara na ng DMW ang Visa Assistance Company sa Pasig. Pati ang 7 branch ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is a simultaneous operation, 8 branches nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron sa Mindanao. Kaya't 8 yung pinasasara natin to put a stop to this practice. 2022 pa sila in operation. Aabot na raw sa 50 ang Pilipinong na-recruit at nabigyan ng trabaho sa ibang bansa ng kumpanyang ito. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng visa consultancy company para naman hindi maging biktima ng illegal recruitment. Bisitahin ang official website ng DMW para sa listahan ng mga lehitimong recruitment agencies. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patong-patong na reklamo gaya ng multiple murder ang inihain ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero laban kay Atong Ang at iba pang kasama sa tinaguriang Alpha Group. May report si Salima Refran. Malungkot ang nangyari sa pamilya natin, anak. Hindi ka na umuwi. Yung pala ganun na pang nangyari sa'yo. Ganun-ganun na lang po ba ang ginawa ninyo? Sobra na po matagal. Yung 4 na taon na maghahanap po namin ng hostisya.
Sina Aling Merlin at Carmen, kabilang sa nasa 30 kaanak na mga nawawalang sabungero na nagtungo sa Department of Justice para ihabla si sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group sa operasyon ng sabong. Multiple murder po at saka serious illegal detention. Kasama rin sa mga patong-patong na reklamo ang enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. 61 respondents ang inireklamo, kasama si Ang. Siya ang main player sa isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Inihabla rin ng aktres na si Gretchen Barreto at si dating NCRPO Chief Jonel Estomo ayon sa ilang kaanak ng mga sabungero. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ang at ng iba pang mga inireklamo. Pero nauna nang tinanggi ni Ang, Barreto at Estomo ang pagkakasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ilan sa naging basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, gayon din ang mga kapatid niyang sina Jose at Elakim Patidongan. Ayon kay Remulla, si Elakim ang sinabi niya dati na bagong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Siya yun. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. 10 tao yun na-witness siyang patayin. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sina Dondon at Elakim habang bumabiyahe patungong DOJ. Inamin ni Elakim na siya ang lalaking nahuli cam sa CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos na pinagsuspetsahang sangkot sa tsope o dayaan sa sabungan. Inutusan daw siya ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung itim pero nung mga time na yon hindi ko alam na sa missing sabongero pala yung itim na yun. Nalaman ko na lang yon nung lumabas na ang balita. Pinapacheck kung malaki bang laman, kung malaking kinita nila. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni Elakim ang bubuo sa kwento ng sinapit ng mga biktima. Alam niya eh. Buti to, nakarating to doon kung saan yung katayan. Saka nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, kung paano binubutasan yung mga laman-laman. Tapos nung hindi niya tinitingnan, natatakot na siya. Handa po akong isiwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Naunang sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na Patidongan, bagay na pinalaga ni Dondon. Apela niya kay Remulla, madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan pa nila ako kasuhan? Pakausapin ko si Suji na pwedeng yun na mo nang unahin yung WPP ko. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 30 laptop na nasa 1.2 million pesos ang halaga ni nakaw sa isang high school sa Maynila. 7 laptop na lamang ang nabawi sa 5 naarestong sospek kabilang ang 2 menor de edad na itinurong mastermind ng 3 kasabwat. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang mga magulang ng 2 binatilyo na dadalhin sa DSWD. Batas para idaos ang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2026 imbes na ngayong Disyembre, pipirmahan ni Pangulong Marcos ayon sa COMELEC. Pero tuloy pa rin ang 10-day voters registration para sa BSKE na nagsimula ngayong araw. Parking ban sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila ay sinusulong. Bubuo ng Technical Working Group at sa September 1 isasapinal ng DILG ang ban. Sa ngayon, magkaiba ang nais ng DILG at MMDA na oras ng ban. Mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. ang mungkahi ng DILG habang ang nais ng MMDA tuwing rush hour lamang sa umaga at gabi.
House Committee on Ethics tiniyak ang tamang proseso sa pag-iimbestiga kay Representative Nicanor Briones na nakunang nanonood ng sabong sa plenaryo. Ayon sa komite, hindi pa rin nila isasantabi ang ginawa ni Briones kahit pa nag-sorry na siya. Handa raw humarap si Briones sa investigasyon pero iginit niyang hindi siya nag-online sabong. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling babiyahe ang iconic Love Bus sa mga piling ruta sa Metro Manila ayon sa DOTR. Papupusuan kaya ito ng mga commuter? Alamin sa report ni Von Aquino. Asul na bus na may puso. Yan ang Love Bus na umarangkada noong 70s hanggang early 90s at ang kauna-unahang aircon bus sa bansa. Parang feeling mo, social ka kasi naka-aircon bus ka eh. Minsan kahit hindi dun sa ruta na yon, hanap lang kami para makasakay. Ino-operate ang mga ito noon ng Metro Manila Transit Corporation, isang government-owned corporation pero makaraan ng ilang taon, itinigil ito dahil hindi na kumikita. Fast forward to 2025, na tuwing rush hour, siksikan sa mga bus. Ang mga pasaherong ito ang gusto raw tulungan sa muling paglulunsad ng Love Bus na binanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Isa-subsidize rin daw ng gobyerno ang pasahe sa Love Bus, kaya libre ito ayon sa DOTR. Hindi rin daw bibili ng bagong bus ang gobyerno. Ayaw kasi nating namang maging kakumpetensya pa ng ating mga road operators na kasi makakasama sa kabuhayan ng ating mga route operators yon kung makikipag-compete pa ang gobyerno, lalo na kung libre yung sakay, no? So, tutulungan na natin sila. At the same time, tutulungan din natin yung mga kababayan natin. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nagsisimula na silang mag-identify ng mga ruta ng Love Bus. Pero hindi kasama rito yung EDSA dahil meron na itong MRT at bus carousel. Babiyahe raw ang Love Bus sa mga rutang may pinakamaraming sumasakay tuwing peak hours mula 6 to 9 a.m. at 5 to 8 p.m. Buong araw libre kapag weekend at holiday. Initially, ngayong taong to, dahil walang pondo ang DOTR dito, yung mga initial nating mga pilot ay manggagaling sa Office of the President. Opo. No? Pero sa susunod na taon, sa 2026, kasama na ito sa mga pinropose nating mga programa sa 2026 budget. Napakalaking benefit sa mga commuters kagaya namin. May pag-una ka, may pagsiksikan ka dun sa mga lalo ng pag-rush hour. Sa Cebu at Davao pa lang bumabiyahe ang libreng bus, pero target daw ng gobyerno na simulan ang pagpapatupad nito nationwide ngayong taon. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Extra special ang episode ng Family Feud kanina. Uy! Wow! Happy birthday! Happy birthday! Sa bispiras kasi ng 45th birthday ng host nitong si Ding Dong Dantes, ang mga kaibigan niyang sina Senator Bam Aquino, Iza Calzado, Angelo De Leon at Randy Ortiz ang naglaro. Pag birthday episode, I can request for my friends to play. May pa-advanced birthday celebration din ng Amazing Earth Fam kay Dong. Ang kaka-birthday lang na si Barbie Forteza, sinorpresa naman ang moviegoer sa screening ng kanyang suspense horror film na P77 sa isang mall sa Quezon City. It's time for GMA Gala 2025. Kaya ang PBB Celebrity Collab big winner na si Mika Salamanca, finlex ang natanggap na special bouquet with Black Gala invite from her kaduo Brent Manalo. Sa IG caption ni Mika, pag-iisipan pa raw niya. Pero sa comment section, ibinuking siya ni Brent dahil nag-oo na raw si Mika. Sa PBB third place big winner Charlie Fleming naman, ready to flaunt na ang gown na designed by Mac Tumang. Excited na rin ang Sparkle Sweethearts na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Pati ang Beauty Empire star na si Kailin Alcantara. All set na rin ang Manila Marriott Hotel para sa big event bukas. We promise that it will be an elevated gala. Kakaiba yung papakita nating mga presentations during the gala and basta since this is the 75th year, nagle-level up tayo for this very, very important celebration. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Daang-buhalang alon ng putik ang rumagasa sa residential area sa isang lungsod sa kabundukan ng Caucasus.
sa timog kanluran ng Russia. Halos namunin at tabunan na ito ang isang tulay at umabot pa sa kalsada. Sa drone video, makikita ang pagragasa ng mudslide na bumalot sa lugar. Halos 4 na raang residente ang inilikas sa mga emergency shelter. Nasira rin ang mga water system sa lungsod, kaya wala nang supply ng tubig roon. From humble beginnings to stardom, ang career ngayon ni Shuvi Atrata. Pero bakas pa rin ang pagiging grounded niya, lalo na pagdating sa kanyang paradise, ang Bantayan Island. G tayo dyan, kasama si Darlene Kai. Hindi ko nakikita. Oh my gosh! Oh my gosh! Hala! Natulala si Shuvi Atrata nang makita ang susutin niyang gown for GMA Gala. Umiyak ka? Paalala ko yung mga previous kong gala na kung saan lang ako kumukuha ng gown. Talaga naman deserve yan ng inyong island ate na proud sa kanyang humble beginnings. Ako si Shuvi Krisnay Plata. Sa kanyang malaparaisong hometown na Bantayan Island sa Cebu. Kaya di natin palalampasin ng collab virtual tour with Shuvi sa isla. Tara sa mga Shuvi-coded pasyalan sa Bantayan. Certified TDH. O treasured ang mga makasaysayang lugar sa Madridejos kung saan perfect ang sunset viewing at masarap nilang seafood. Folks here earn a living through marine produce. Or dreamy dahil tiyak kotang-kota ka sa White Sand Beach Fantasy sa sandbar ng Kota Beach sa bayan naman ng Santa Fe. Papangarapin mo talaga ito dahil lumilitaw lang tuwing low tide. Yung, I think, one of the most famous beaches sa Cebu and one of the most beautiful as well. Idagdag pa ang Ogtong Cave pati na ang Balidbid Lagoon. Yun yung mga less traveled spots doon sa isla. O humble island dahil kahit sobrang ganda ng lugar, mapagkumbaba ang mga tao at napapanatili ang kalinisan sa isla. Still have its own identity and somehow preserve what makes it special. Kaya naman si Shuvi kahit rising star na, palaging minabalikan ang kanyang paraisong tahanan. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.